Hallelujah. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Sa po magpapalang umaga sa bawat isa. Maging sa mga kapatid po natin na nanonood ng live, purihin po ang Panginoon. At especially sa mga kapares ko yung damit, pa-picture tayo mamaya. Mga gawang taytay. Yeah. Proud. Tangkilik ang sariling atin, no? Pero Chinese yung logo dito. Hinango lang pala. Yan ang mga nakipagsiksikan sa sa Tiangge. Batiin mo naman yung katabi mo ng Happy New Year. Happy New Year! Sabihin mo rin ay masaya akong kasama kita ngayon. Kasama kita ngayon. Yan, wow! No? Wow! Praise God! Purihin po ang Panginoon. Salamat sa iyo, Diyos, sa kabutihan mo, sa buhay ng bawat isa. Sa unang linggo po ng taon na ito, saktong linggo, no? Ay, sorry. Yung New Year is saktong linggo. Then, yung celebration, then Monday naman. Nung nag-Monday, parang naglalag pa no? Ayaw pa magtrabaho Or ayaw pang bumalik sa dating routine. So, salamat po sa kabutihan at katapatan ng Panginoon sa umaga pong ito, mga kapatid. Tulutan nawa ng Panginoon na makilala pa natin siya at pagpalain nawa niyo tayo sa pamagitan ng kanyang mga salita. Amen? Sa oras pong ito, inanya ko pong bawat isa na tumayo upang basahin po natin ang ating itatakel sa umaga pong ito. Makibukas po tayo sa 1 Chronicles chapter 4 verse 10. Sa Tagalog ko na lang din babasahin para pares tayo. Pero sige, okay lang yan. Amen? Anong page daw yan? Kuya JJ. 286. Ano ba? 386. Okay. 1 Chronicles chapter 4 verse 10. Amen? Nakita na po? Sa Old Testament. Okay. Basahin po natin. Sabi po rito, at si Jabez ay dumalangin sa Diyos ng Israel na nagsasabi, O ako naway iyong pagpalain at palawakin ng aking nasasakupan, nang iyong kamay ay sumaakin, at ingatan mo ako sa kasamaan, upang huwag akong maghirap. At ipinagkaloob ng Diyos sa kanya ang kanyang hinihiling. Amen? Tayo po'y manalangin. Purihin ka, o aming Diyos. Purihin ka, o aming Diyos. So umagang ito, once again, O God, kayo po'y mag-aaral ng iyong salita. We will feast on your word. At sa aming pag-gather sa oras na to, alam po namin na ikaw ay nasa aming kalagitnaan. We want to complete our worship with you, Panginoon, by celebrating your word, Panginoon, and living out of your word, Panginoon. Sa oras pong ito, O Banal na Espiritu, tulungan mo po kami, i-guide mo po kami, turuan mo po kami. Sa gayon kami po ay lumago. Pinupuri ka namin, sinasamba, dinadakila, sa pangalan ni Jesus. Amen. Makako po ang bawat isa. Purihin po ang Panginoon sa umaga pong ito. Dahil may chance naman po tayo na makilala natin siya sa pamagitan ng kanyang mabuting salita. Sino po rito yung sinearch niya yung ibig sabihin ng pangalan niya? Or meron ba ritong mga magulang na sinearch yung ibig sabihin ng pangalan ng anak niya bago niya pangalanan? Kuya, alam niyo po ba ibig sabihin ng Elijah? Ate Carol, Kuya Carvin? Ano ba? Yes, biblical, no? Ibig sabihin po ng Elijah, the Lord is my God, or Yahweh is my God, no? Eliyahu, yan, sabi nila. Macarius Eli, alam niyo po ibig sabihin, sinearch niya. Ano ba? Blessed by my God. Wow, praise God, no? And, bakit bang napakahalaga na itong pagpapangalan na to? Kasi sa amin sa core, kami na mo problema kung ano yung pangalan ng bunso ni Kuya Darwin. Meron nagpangalan ng Soro, merong mga magagandang pangalan actually, pero dapat Z, di ba? Ano ba yung saan yung unang niyang pangalan, Kuya Dar? Zechariah. Wow. Zechariah, meron pang Xavier yata, no? And nagsettle po kami sa, well kami, no? Ano part ng family, no? Hindi, sila pala nagsettle, no? Sinuggest ni Ate Angelo yung pangalan na Zimri. Nag-search kami. No, Zimri.
Ano ibig sabihin ng Zimri, Ate Angelo? My praise. May second name ba? Ano second name kuya? Alen. Alel. Halel. Ay, grabe. Nakakaiba, no? My praise, my music. Wow, praise God. Mahalaga po. Alam niyo kung maaari mga kapatid, ipag-pray din natin yung pangalan ng magiging anak natin. No? Ipag-pray natin kung ano yung pangalan. Huwag lang natin kung ano ibibigay na pangalan, no? Napakahalaga po ng pagpapangalan, sa totoo lang. Yung pangalan din natin, pwede rin nating, di ko alam po, pwede papapalitan yung pangalan. Pero alamin po natin ibig sabihin ng pangalan natin. May blessing po yan nakakatumbas. No? Yung Dave, ano bang ibig sabihin? Na-search mo na ba kayo, Dave? Hindi pa? I-chat ko sa'yo ibig sabihin nun. Joke lang. Yan. Yun, yung Ferdinand naman, ibig sabihin daw niyan is, ba to? Brave, adventurer, parang something like that. Ako yung dapat yung, magsoro eh. Parang ganun. Brave adventurer eh. Mandaragat daw yan eh. Mandaragat, sabi. Anyway, bakit po natin pinag-uusapan yung pangalan? Dahil sa pangalan po, biblically, pinapahayag na po niya yung magiging future ng bata. Sa totoo lang. Yung future ng bata, nakabase na po sa pangalan. Biblically po yan. Nangyayari po yan. So, may pag-uusapan po tayong tao ngayon na ang pangalan niya si Jabez. Ano nga ba ibig sabihin ng pangalan niya? Ano nga ba yung naging buhay niya? At paano niya napalitan yung, kumbaga, yung trajectory ng kinabukasan niya, ng future niya. So, samahan niyo po ako na sa umaga pong ito, pag-aaralan po natin yung panalangin ni Jabez. The prayer of Jabez. 4 na bahagi lang po. Una, oh, that you would bless me indeed. Pangalawa, and enlarge my territory. Pangatlo, that your hand would be with me. Pang-apat, and that you would keep me from evil. Sa Tagalog, o ako naway iyong pagpalain, first main point. Pangalawang main point, at palawakin ng aking sasakupan. Pangatlong main point, na ang iyong kamay ay sumaakin. Pang-apat, at ingatan mo ako sa kasamaan. Amen. So, sino nga ba to si Jabez? May kita natin sa 1 Chronicles chapter 4, verse 9, na si Jabez ay unique yung pagkakapangalan sa kanya. Pinangalanan siyang Jabez dahil nung pinapanganak siya, sobrang nahirapan yung nanay niya. Mahirap po bang manganak, mga nanay? Yes, of course, no. Sabi nga, di ba? Yung kalahating paa, nasa hukay. Pero may espesyal na paghihirap yung nanay ni Jabez. May espesyal na paghihirap. Hindi natin alam kung dahil nung time na to, gipit na gipit sila sa pera, or dahil nung time na to, ay wala yung tatay, no? Walang sumusuporta sa nanay ni Jabez nung pinapanganak si Jabez, or sobrang hirap lang talaga siya. No, pinangalanan siyang Jabez dahil pinaglihi siya sa hirap. No, or sobrang hirap ng pagkapanganak sa kanya. May kita natin? Yan, sapagkat pinanganak ko siya ng may kahirapan. Yun po yung ibig sabihin ng Jabez. Sapagkat pinanganak ko siya ng may kahirapan. So, it will tell something about his future. No? It will tell something about his future na dahil sa kanya, maraming taong maghihirap. Magkukos siya ng hirap, even sa sarili niyang buhay, maghihirap siya. Yun yung future niya. No? And, yung mga pangalan again sa Bible are sacred. It often foretells the future of the child. No? May halimbawa, si Jacob. Ang pangalang Jacob, mga kapatid, ay magandang pangalan, no? Second syllable, madaling tandaan. Pero ibig sabihin po nito, mapanlin lang. Sapagkat nung ipapanganak na si Jacob, saka si Esau, no? Hinahatak niya yung paanong kapatid niya. Ayaw niyang nag-aaway na sila. Ayaw niyang paunahin si Esau. Gusto niyang una siyang ilabas. Grabe, no? Mapanlin lang na siya. And nangyari nga po yan, nung panahon na matanda na yung ama nila na si Isaac,
yung blessing, kinuha ni Jacob sa halip na kay Esau, no? Nilinlang niya yung kanyang ama at yung kanyang kapatid. No? Pero may pagpapalit ng pangalan na mangyayari. Makikita nyo mamaya. So, Jabez was born in pain and destined to cause pain, harm to others. Yun yung destiny niya. Alam niya na yun yung destiny niya. Yun yung nag-aantay sa kanya. Because again, name proclaim yung future, no? Nung bata. Kaya especially, kailangan talaga natin ipag-pray yung mga pangalan. Hindi lang papangalan natin ng Britney Spears. Alam ba yun? Britney Spears. Ramento. Uy, Spears. Bagay ba? Hindi ko lang papayag yung Ayan. Kaya may nakita pa ako, Naruto Uzumaki ba yun? Pinangalanan sa Naruto Uzumaki. Yan. So, yan nga po si Jabez. Kung tayo po'y nasa kalagayan ni Jabez, hindi po natin gugustuhin. Isipin nyo, ano bang magandang pangalan? Hindi. Mga kapatid, ganito. Ganito. Yung Jabez sa ating mga Pilipino, okay lang pakinggan. Ang angas nga pakinggan, parang the prayer of JB. Di ba? Parang prayer of JB. Jabez, Jollibee, parang okay naman. Pero para sa mga Israelita, alam niyo ba kung anong klaseng tunog yan? Para kang sige. Parang ang pangalan nila ay, sample lang to, no? Para lang mas maunawaan natin kung gaano to kabigat. Ang pangalan niya ay Pigsa. Okay lang ba? Pigsa pangalan mo? Ganun siya kalala, mga kapatid. Pag sinabi pigsa, magkakos talaga ng sakit yan. Masakit yan. Ayaw mong magkaroon ng pigsa. Uy, pigsa, magsaing ka na. Okay lang ba yun? So, kung tayo po nasa kalalagayan ni Jabez, hindi po natin yung gugustuhin kasi hindi po to normal na pangalan. Ito po ay pangalan, actually, ito po ay, ang ibig sabihin po nito ay magdadala to ng kahirapan or ng karamdaman. No? Ano pa ba mga magandang mga pangalan? Buni. Tara, Buni, tara. Kape tayo, Buni. Okay lang ba? Hindi mo gugustuhin. Magpapalit ka na lang ng pangalan. No? Sa NSO. Siya, wala pa naman pagpapalit ang pangalan dati, no? Na kaya mong gawin, basta-basta. So, alam na niyo yung trajectory. Mahirap makaharap ng trabaho kung sakali, no? Sige, isipin niyo kung gaano kalala yung mga pangalan na pwede mong ipangalan sa'yo. Yan. So, yan nga po si Jabez. Hindi po maganda yung future na nag-aantay sa kanya. Pero hindi siya pumayag na yun na yung destiny niya. No? Tingnan natin. So, una niyang panalangin, actually, napakaikli lang ng kwento ni Jabez. Ang sinasakop lang ng buhay niya ay 2 verse lang. Sino yung kilala niya si Jabez bago tayo mag-topic dito ngayong linggo? Yung kilala niya si Jabez. Hindi mo siya kilala kasi 2 chapter lang. 2 verses lang sa chapter 4. Yung kwento niya. Pero sobrang laki po ng ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Tignan natin. Oh, that you would bless me indeed. Unang laman ng kanyang panalangin. On the spot, Panginoon, pagpalain mo po ako. Pastor, hindi ba yan klase ng panalangin na parang nagmamalaki? Or parang nangangamkam na gusto ng pagpapala na mula sa Diyos? O Diyos, pagpalain mo ako. Tingnan sa Tagalog, no? O ako naway iyong pagpalain. Alam niyo ba, mga kapatid, sa mga Hebreo, pagka nilagyan yung indeed, oh that you would bless me indeed, para ka naglalagay ng 3 exclamation point. No? Parang sobrang ine-expound mo, oh Panginoon, ako yung pagpalain. Sabi nga nung nakaraan, nung Friday, no, during sa call to fast, prayer and fasting natin, preparation for this year, no? Sabi niyo kay Darwin, may imposible ba sa Diyos? Wala imposible sa Diyos. Lahat ng ating pangangailangan ay nasa sa Kanya. Even ang lahat ng ating hinahangad na ayon sa Kanyang kalooban. Kaya mga kapatid, itong unang panalangin ay isang panalangin ng favor. Hinihingi mo yung pabor ng Diyos sa buhay mo. Okay lang ba yon? This year, no? This is my prayer.
Actually, I hope natutunan ko na to dati pa, pero mga ano ko lang to natutunan, yung prayer of Jabez, mga November last year, no? Sobrang effective. O Panginoon, ako'y iyong pagpalain. Usually, isasabi ko, Panginoon, provide mo po pangangailangan namin, pagpalain po ang aming negosyo. Pero yung Panginoon, yung favor mo po, mapasa akin. Oh, that you would bless me, kagaya po ng panalangin ni Jabez. It is not limited to material blessing, but it also includes material blessing. Financial, material, health, spiritual blessing, lahat ng pagpapala, trabaho, kung ano man. No? This is a prayer God longs to hear from His children. Ang tagal na pong hinahangad ng Panginoon na marinig ito sa atin. No? In the words of Jesus, sabi niya, sa John 16 verse 24, until now, you have asked nothing in my name, ask and you will receive, that your joy may be full. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa pangalan ko, humingi kayo sa Ama, sa pangalan ko, pangalan ni Jesus, at matatanggap nyo yun na sa gayo mapuno, mabuo ang inyong kaligayahan, kagalakan. Sino yung mapupuno yung kaligayahan? Tayo lang ba na magre-receive o ang Diyos din na magbibigay? Parehas po yun, matutuwa tayo, matutuwa rin po ang Diyos na magbigay. Kung ang Ama po sa langit, kaya nga po niya magbigay ng tinapay sa kanyang anak, no? Paano pa po kaya ang Diyos? Ano pa po yung kaya niyang ibigay sa atin? Hindi naman po ibig sabihin na, this January, humingi ako sa Lord ng work. Or let's say last year, humingi ako sa Lord ng work na dinidesire ko. Next year, hindi ko na to pwedeng hingin. Or wag po nating isipin na yung blessing ng Lord ay kagaya sa mga sa mga lagayan ng tubig na tuwing kumukuha ka nababawasan. Hindi po 'yan nababawasan. No? Hindi po 'yan nababawasan. Hindi po yung pagka meron lang ako 3 pwedeng hingin kay Lord ngayon. After ng 3, mauubos na, kaya hingi ako sa first quarter, second quarter hingi ako, third quarter naman. Hindi po ganun ng Lord. Kailangan po natin siya makilala kung sino siya at paano po siya magpakilala. Until now, you have asked nothing in my name. Ask and you will receive, that your joy may be full. Last year, mga kapatid, meron akong hesitation na naglabas ako ng course sa TikTok last year, no, sa TikTok shop. Parang meron akong hesitation kasi yung mga nasa industry ko noon, sobrang laki talaga ng kinikita. Hindi siya kagaya nung kinikita namin, etc. So, parang meron akong doubt, meron akong pag-aalinlangan. Ang tagal ko na yun, sinulat na gusto ko talagang gawin. Hindi ko talaga siya magawa. No? Until natutunan ko itong prayer na to, oh, that you would bless me indeed. Sobrang laki ng shift niya. 1 week lang, mga kapatid, may mga paradigm shift na nangyari po sa business. Sabi ko, praise God. May mas okay yung benta, pwede ko na to mapakita, pwede na talaga ako magturo. Nagkaroon ako ng confidence at ayun, yung una kala ko walang magtitiwala ulit, walang maniniwala, pero meron pala. So, it works talaga in sa paraan na hindi mo inaasahan, no? Example lang 'yun. So, oh, that you would bless me indeed. This is a prayer of favor. Tignan natin yung klase ng favor na meron sa buhay ni Joseph the Dreamer. Pag pinanalangin natin tong, oh, that you would bless me indeed, ito yung magkakaroon tayo. Okay lang, babuksan natin sa Genesis 39, 1-6. Favor of God in Potiphar's household. Yan, no? Sabi rito, noon ay dinala si Jose sa Ehipto at binili siya ni Potiphar, no? Sa mga Israelita na nagdala sa kanya roon, si Potiphar ay pinuno ni Paraon na kapitan ng bantay at isang Ehipsyo. Ang Panginoon ay naging kasama ni Jose at siya'y naging lalaking maunlad, siya'y nasa bahay ng kanyang among taga-Ehipto. Nakita ng kanyang amo na ang Panginoon ay kasama niya at ang lahat ng kanyang ginagawa ay umuunlad sa kanyang kamay. Ito po ang ibig sabihin, mga kapatid, ng magkaroon ng favor of God in your life. Lahat ng ginagawa mo, lahat ng hinahawakan ng kamay mo, pinagpapala ng Panginoon. No? Even kahit alipin si Jose, alang-alang kay Jose, pinagpala ang Ehipsyong si Potiphar.
No? Yung pong ibig sabihin ng magkaroon ng favor of God in your life. Kung magiging part ka ng isang team, isang business, isang company, dahil nandun ka, alang-alang sa'yo, pagpapalain yung business na yun. No? Kung mag-uumpisa ka ng negosyo, at ikaw ay partner lang sa negosyo na yun, kahit di naman ikaw yung 100% na may-ari, alang-alang sa iyo, pagpapalain yung negosyo na yun. At meron pa nga testimony isang pastor, sobrang lakas ng lindol. Nasa Baguio siya nung time na yun, or di ko alam kung saan yung lugar, narinig ko lang sa testimony isang pastor. No? Sobrang lakas ng lindol, nasa mataas siyang floor. Kung 30th floor, hindi ko alam. Sobrang taas na floor. Lumindol na sobrang lakas. Alam niyo, ginawa po ng pastor, sumigaw siya, Jesus! Yung ibang tao, nakaluhod na, iyak na, umaan na sila, parang tumatawag na sa pamilya nila. Itong pastor po na to tumawag, sumigaw, Jesus! No? Sobrang lakas ng kanyang sigaw. At ayon sa kanyang testimony, no, tumigil yung lindol. Maaring, pati yung mga kalamidad, alang-alang sa iyo, patigilin ng Panginoon. Amen? Pwede rin po yun mangyari. Even yung mga bagyo sa dagat, no? Kung sumasakay tayo sa mga roro, pwede mo rin ipag-pray na, Panginoon, tumigil po yung mga bagyo. Alang-alang sa'yo, maaari rin patigil ng Panginoon. Because the favor of God is in you. Amen. No. Favor of God in Potiphar's household. Kahit alipin lang siya doon, tumaas yung posisyon niya. Tingnan natin. Ayan. Nakatagpo si Jose ng biyaya sa paningin niya, sa paningin ni Potiphar, at ginawa niyang kanyang katulong or kanang kamay, no? Pinamahala niya kay Jose ang bahay niya at ang lahat niyang pag-aari at inilagay sa kanyang pangangasiwa. Verse 5, mula ng panahon na si Jose ay pamahalain ng kanyang bahay, at sa lahat ng kanyang pag-aari, pinagpala ng Panginoon ang bahay ng taga-Ehipto. Ang pagpapala ng Panginoon ay dumating sa lahat ng kanyang pag-aari, sa bahay at sa parang. Grabe, no? Nagmamanage lang siya ng bahay, pero even yung mga negosyo ni Potiphar, pinagpala. Even yung mga alaga niyang hayop, even yung kanyang mga pananim, pinagpala, alang-alang kay Jose. Mga kapatid, ito po ang ibig sabihin na magkaroon ka ng favor. Magkaroon ka ng divine favor or God's favor in your life. Kagaya ng panalangin po ni Jabez, Oh God, that you would bless me indeed. Mga kapatid, ito po ay panalangin ng favor. Hiningi mo sa Lord yung favor. Panginoon, pagpalain mo po ako. Panginoon, kalugdan mo po ang aking ginagawa. Pagpalain mo po lahat na mahawakan ng aking kamay. And yung purpose ng prayer niya for favor, hindi po makasarili. No, baka iniisip natin makasarili, no? Panginoon, magkaroon po ako ng gantong pera, ganyang pera, para makapaghiganti po ako sa mga nang maliit sa akin. Huwag naman pong ganon. No, para makapaghiganti po ako sa hindi po nagpautang sa akin. No? Yung purpose po ni Jabez sa paghingi niya ng favor sa Lord ay para, sabi niya dito sa huli, doon pa rin, sa 1 Chronicles 4, sa 10, upang huwag akong maghirap. Sa ibang salin, upang huwag akong maging dahilan ng kahirapan. That I may not cause pain, no? Sa New King James. That I may not cause pain. So yung paghingi niya ng favor, hindi para sa kanyang pangsarili, pero para rin sa iba. So, favor of God while in prison. So alam naman natin na yung asawa ni Potiphar ay tinangkang i-seduce, no? Ito si Joseph at tinanggihan to ni Joseph. Tumakbo si Joseph, tapos nagpanggap yung asawa ni Potiphar na ginahasa siya, etc. kasi naiwan yung balabal. Sabi, ito yung kanyang balabal, ganto, ganyan. No? So dahil doon, pinatapon naman siya ngayon sa kulungan. So wala na yung dati niyang posisyon, wala na yung maayos niyang pamumuhay sa piling ng maharlikang Ehipsyo. Ngayon, nasa preso na siya. Nasa kanya pa rin kaya ang pagpapala ng Panginoon? Nasa kanya pa rin kaya ang favor ng Panginoon? Tignan natin kung anong klaseng favor meron si Joseph. Especially sa prison.
39, 19 to 23. Yan. Sa 20. Kinuha si Jose ng kanyang Panginoon, si Potiphar, at inilagay sa bilangguan sa lugar na pinagkukulungan ng mga bilanggo ng hari. Subalit kasama ni Jose ang Panginoon. Yung pong ibig sabihin na magkaroon ng favor, God's favor, kasama mo ang Panginoon. No, ngunit kasama ni Jose ang Panginoon at nagpakita sa kanya ng tapat na pag-ibig at pinagkalooban siya ng biyaya sa paningin ng bantay sa bilangguan. May ibang affection sa yung ibang tao, no? Pagka meron kang favor of God in your life, iba yung amor mo sa ibang tao. Somehow, especially kung may gustong ipagawa sa'yo, si Lord. Sapagkat ganun yung nangyari kay Jose, no? Nakatagpo ng biyaya sa paningin ng bantay si Jose sa bilangguan, habang nasa bilangguan. Sa verse 22, pinamahala ng bantay sa bilangguan, sa pangangalaga ni Jose, ang lahat ng mga bilanggo na nasa bilangguan at anumang ginagawa nila roon ay siya ang gumagawa. Naisip ko rito, bakit si Jose, bagong salta lang naman yan dito? No? Bakit si Jose, ako ang mayor dito sa bilangguan na to? Bakit siya yung pinapamahala mo? No? If you have God's favor, somehow meron ding mga times na maraming maiinggit sa'yo, no? maglo-look down sa'yo, pero ang Diyos ang tumawag. Hindi lang basta tao ang tumawag, no? So, ganun din kay Jose. Kahit bago pa lang siya sa bilangguan, siya na yung pinamahala sa mga bantay, sa mga bilanggo. Verse 23, chapter 39, hindi pinakialaman ng bantay sa bilangguan ng anumang bagay na nasa pamamahala ni Jose sapagkat ang Panginoon ay kasama niya. Amen? Yung po ibig sabihin, mga kapatid, na yung favor of God nasa iyo. Lahat ng ginagawa mo, pinagpapala. Lahat na nakapaligid sa iyo, pinagpapala. Lahat ng bagay sa buhay mo, pinagpapala ng Panginoon. No? Even yung mga tao na malayo sa Diyos, nagiging malapit sa Diyos, alang-alang sa iyo dahil pinagpipray mo sila. Mga kapatid, ito pang ibig sabihin ng, oh, that you would bless me indeed. Pangalawang bahagi ng panalangin ni Jabez, and enlarge my territory. Sa Tagalog, at palawakin ang aking nasasakupan. Sino rito pagdating ng panahon gusto niya magkaroon ng mga ari-ariang mga lupa? Sabi, Amen. Amen. No? Sino rito gusto magkaroon ng mga ari-ariang na lupa? Magsabi, Amen. Amen, no? Sabihin mo na kung anong lugar. Ilista mo na, ipag-pray mo na kay Lord kung anong lugar. Ano yan? Kukompetensyahin natin si Manny Villar. Sa kanya na yung kamelya. Joke lang yan, no? Oh, that you would enlarge my territory. No? Magandang investment din naman po talaga yung lote kasi yung limited resources siya, no, para siyang langis, sabi nga nila. So itong panalangin na to ni Jabez ay isang ministerial prayer. No, ang pinapatungkulan nito may be physical territory kasi kada pamilya, kunyari, galing kasi siya sa pamilyang Juda, no? Sa lipi ni Huda. And yung Huda, siya yung may pinakamalaking sakop na lote. No? Pinakamalaki siya, malakas po talaga ang Huda. Pero hindi siya galing sa malakas na pamilya sa Huda. So, I can expect na maliit lang yung territory na meron siya. Pwede natin sabihin na few hectares, no? Hektarya talaga dyan eh. Yung panalangin po na to na, and enlarge my territory, maaaring ibig sabihin nito ay physical na territory. Panginoon, palawagin mo po yung yung territory ko, madagdagan po yung mga ari-arian ko. Para madagdagan yung ari-arian mo, kailangan may mga talunin ka ng mga nakatira pa rin sa paligid-ligid, no? Ng mga Pilisteo, etc., etc. Or maaaring ito rin po ay tumutukoy sa spiritual territory. Sa mas madaling salita, ito po maaari tumutukoy sa
influence. Panginoon, palawakin mo po yung influence ko. Sapagkat ako ay maliit na tao. Jabez nga ang pangalan ko, hindi nga maganda yung pagkapangalan sa akin ng nanay ko eh. Pagka kasama ko yung mga kaibigan ko, Panginoon, di po nila ako ginagalang. Tampulan po ako ng tukso. No? Even yung guro ko, yung teacher ko, hindi po niya tinitignan na maganda yung magiging future ko. Panginoon, i-enlarge mo po yung territory ko. Yung influence ko among the people, mas palawakin mo pa. Maaring yun ang ibig sabihin ng kanyang panalangin. No? Influence. Nasa gayon, mas magamit siya ng Panginoon. Jabez want to serve God more. This is a ministerial prayer. Hindi po masamang mag-pray na that you would enlarge my territory. Ito rin po ay pinanalangin ko sa Panginoon. Alam nyo kung anong ginawa ng Lord na pag-enlarge ang territory ko? Sabi ko, Panginoon, kagaya po ng prayer ni Jabez, that you would enlarge my territory. Oh, that you would bless me indeed and enlarge my territory. Alam nyo ginawa ng Panginoon nung pinag-pray ko to? Ang ginawa ng Lord, papuri sa Panginoon, nagbukas po siya ng Bible study sa amin sa Isboro. No? And continuously po, no, na nadadagdagan yung mga dumadalo po sa gawain na yun. Papuri po sa Panginoon. To the point na pati yung kapitbahay po namin na Jehovah's Witnesses, may chance na rin po kami para pagministeryohan siya. Papuri po sa Panginoon. Hindi mo alam eh. Hindi mo alam na kung paano paraan ka gagamitin ng Panginoon. Kasi kung ako mag-share, mas gusto ko mag-share sa mga Katoliko rin or sa mga hindi pa Christian. Hindi sa Jehovah's Witnesses na nag-share na rin sa ibang mga bahay-bahay. Baka mas masipag pa sa akin yun. No? Papuri sa Panginoon. Papuri sa Panginoon. Ang galing ng ginawa ng Lord. Praise God. No? Maging panalangin din natin to. Lord, enlarge mo po yung territory ko. Sorry. Maaring ibig sabihin nito, kapatid, pag pinag-pray mo, Panginoon, enlarge mo po yung territory ko. O sige, anak, bibigyan kita ng ministry. No? Maybe sa ushering, dancer, music, pag-MC, or maybe sa mga kananayan, sa mga katatayan, si Lord ang magde-decide kung ano yung ibibigay sa'yo, pero pwede mo rin hingin. Ang kailangan lang gawin, mga kapatid, ang kailangan lang mangyari, pagkatiwalaan ka sa maliit na bagay, upang pagkatiwalaan ka sa mas malaki pang bagay. Kailangan maging tapat ka sa maliit na bagay. Ano ba yung ministry na meron ka ngayon? Magtapat ka sa Panginoon. Saka mo ipag-pray, Panginoon, gusto ko pa pong mapaglingkuran ka pa. Gusto ko pa pong marami pang tao yung madala sa'yo. Hindi lang po pamilya namin, buong block na namin, gusto ko pong dalhin sa'yo. No? Hindi lang po mga kaibigan ko, buong classroom namin, gusto ko pong madala sa'yo. Totoo po yan, mga kapatid. Share ko lang po sa inyo, for cheer po. Gumawa po ng parang revival si Lord sa classroom namin. For cheer, year ay mga 2012, halos lahat sa aming Christian. Time na yun, halos lahat sa aming Christian. To the point na yung mga ibang religion, sobra rin sila curious. Sobra sila na yung parang umaatras, pero open pa rin syempre mga kaklase rin namin. No? Sobrang gumawa si Lord ng miracle noong time na yun. Kaya ibig ko sabihin, if you will pray that God will enlarge your territory, gagawin niya yun. Gusto niya nga marinig sa'yo yun eh. Anak, kailan ka ba mag-pray na enlarge ko na yung territory mo? Gusto niya marinig yun sa'yo. Sapagkat yung calling sa'yo ng Panginoon, hindi lang sa lugar na yan, hindi lang sa bagay na yan, pero higit pa. Kung paano inaantay sa'yo ng Lord na ipagpray mo na, pagpalain mo naman ako, Lord. Inaantay rin ng Lord sa'yo na hilingin mo, Panginoon, i-enlarge mo naman yung territory ko. Gusto pa po kita mapaglingkuran. Hindi lang po sa bayan ng Taytay, hindi lang po sa Angono, maybe. Meron nga nagpipray sa kapatid natin, no, magkaroon ng JCO de Antipolo. That is enlarging your territory for the sake of God, for the sake of His glory. Let us have a prayer like this. Pang-enlarge mo po yung territory ko. Amen? Palakpakan naman po natin ng Diyos. Gustong gusto po ito marinig ng ating Ama na nasa langit. Ayaw niya na yung liwanag na nasa iyo nakatago sa ilalim ng papag.
Sapagkat yung ilaw na binigay niya sa'yo ay ilaw na magbibigay rin ng liwanag sa ibang tao. Igagayad niya yung ibang tao patungo kay Jesus. Kaya wag mo pong itago, kapatid. Tapikin mo nga yung katabi mo. Wag mong itago, kapatid. Wag mong itago yung ilaw na nasa iyo na binigay ni Jesus. Sabi ni Dennis Anderson, you cannot see faith, but you can see the footprints of the faithful. We must leave behind faithful footprints for others to follow. Ang ibig sabihin din po, mga kapatid, ng pag-enlarge ng territory ay mas magkakaroon ka ng mas maraming footprint sa lugar na yon. Magkakaroon ka ng mas maraming footprint kung saan ka dalhin ng Lord. Yung po ang ibig sabihin ng pag-enlarge ng territory, no? Ibig sabihin ng footprint mo, faithful footprints. Yung pinapakita mo yung katapatan mo sa Panginoon. Hindi ka lang pwede magpakita ng katapatan mo sa Panginoon habang nandito ka sa floodway. Pwede ka rin magpakita na higit pang katapatan sa Panginoon habang nasa ibang bansa ka. Mga kapatid natin, no? Sa Canada, sa Spain. No? Sila Joanna and Jonalyn, no? Is lumipad na sila sa Italy? Hindi ba? Italy. No? Pwede pa tayo magpakita pa na higit na katapatan sa Panginoon. Kung saan ka dali ng Lord, yun yung territory mo. Amen? Kung ano man yung work na meron ka ngayon, yun yung territory mo na pinapamahala sa ng Panginoon. Ipag-pray mo yung mga katrabaho mo. Kung maaari, wag mo silang iwan. Sapagkat, lalo kung pinapakita sa Panginoon na kailangan ka sa lugar na yun, ipag-pray mo sila, ilapit mo sila sa Lord. Tignan natin yung immediate territory natin. Tignan natin ito sa buhay ng bawat isa. Unang territory natin is yung sarili natin. How do you handle your own territory? How do you manage your time? That is your own territory. Wag mong hayaan na makubkob ng kaaway yung sarili mo. No? Sapagkat kung nakubkob na ng kaaway yung main na kuta, mahirap yan makapunta sa ibang kuta. Wag po natin hayaan na yung walls natin ay nakabagsak. So, kamusta yung ating mga basic spiritual disciplines? Pag-pray, pagdi-devotion, maybe pagpa-fasting, pag-attend sa gawain, kamusta na po? Those are basic spiritual disciplines. No? Those are your territory. Wag mong hayaan na nakuwain niya ng kaaway. No? Na ang maghari dyan, ang magkuta dyan, si Satanas. Wag mo pong hayaan, kapatid. No? Especially, ang sabi rin sa Kawikaan, idleness is the workshop of the devil. Idleness is the workshop of the devil. Sa panahon na wala tayong ginagawa, madalas doon gumagawa si Satanas. Amen po ba? Pag wala tayong ginagawa, doon po gumagawa si Satanas. So, planuhin mo, yung panahon na wala kang gagawin, mahirap naman yung lagi kang may gagawin eh. Planuhin mo yung time na to, wala akong gagawin, pahinga lang ako. Maging aware sa paligid kung paano manunok sa Satanas, no? Kasi even si David po natangay ng panunokso na yan, no? So, unang territory mo, yung sarili mo. Kamusta kalusugan mo? Kapatid, territory mo yan. Territory mo yan. Kalusugan mo. Pamilya mo, kamusta pamilya mo? Kamusta testimony mo sa family mo? Kubkubin mo po muna yung pamilya mo bago mo kubkubin yung iba. No? That's your immediate territory. Kamusta yung prayer life ng family nyo? May Bible study ba sa bahay nyo? Sana meron. Kung wala, pwede po tayo magbukas ng Bible study sa bahay. No? Yan. Kausapin lang po si Ate April. Kamusta yung status ng family nyo? Pagka may problema ba kayo sa pera? Na mga problema talaga kayo, diretso agad kayo sa utangan? Diretso kayo sa kapitbahay, sa Bombay? Paano? Ano yung ginagawa nyo pag may problema sa bahay? Hindi ba kayo gumagamit ng verse? Panahon na para gumamit ng verse, kapatid. Kung ano man yung pangangailangan nyo. No? Immediate territory rin natin yung relationships natin. Lahat ng case sa buhay natin. Kasintahan, kaibigan, katrabaho, kapitbahay. Those are your immediate territory. May ministry ka po sa kanila. Kailangan mo silang sharean. Kailangan po natin maging mabuting patotoo sa kanila.
kailangan po nating dalhin sila kay Jesus. Amen po ba? Yeah. Amen. Praise God. Thank you. Ayusin po natin yung relationships po natin sa lahat ng K na meron tayo. No? Baka ang tagal na natin di nagbibigay ng pansit sa kapitbahay natin, magbigay naman tayo. Para mag-open yung relationship, no, sa mga kapitbahay natin, mga spaghetti. Ayusin po natin. Your business, your career. Teritoryo mo yan. Kahit estudyante ka, yung classroom na yan, teritoryo mo yan. Matagal na to sinasabi ni Pastor Jimmy sa amin, ni Kuya Jim, na kahit business owner ka, or kahit CEO ka, kahit manager ka, pwede ka pa rin maging Kristiyano. No? Ang kagandahan nga raw, habang manager ka na isang company, pwede mo pang masyaran yung mga kawork mo. Or kung teacher ka, pwede mo masyaran yung mga estudyante mo. Teritoryo mo yan, kapatid. No? Kung maaari makapag-open dyan ng Bible study, masyaran nyo sila. Papuri sa Panginoon. Nung nag-work ako, 2017 ako nag-work hanggang 2020. Yon. Praise God, nakapag-open kami ng Bible study. Ang pangalan ay Grace at Work. Grace at Work. Nung college naman, Grace Period naman sa URSB Nangonan. Kung nasa lugar ka, teritoryo mo yan. I-open mo yung gawain. Kausapin mo si Lord, Panginoon, ano po yung gusto mong gawin? Gawin sa mga taong to, gawin mo sa buhay ko. No? Also, yung possessions mo, yung pagmamay-ari mo, teritoryo mo rin yan. Dapat yung mga gamit po natin nakakapagdala ng kapurihan sa Panginoon. Amen? Lahat ng yung mga gamit na meron tayo, teritoryo rin po natin yan sa Lord. So, let God reign in your territories, then ask God for more. Natin. Let God reign in your territories. Yung sabi ko mga immediate territory, no? Paghariin niyo si Lord sa mga lugar na yon, then ask God for more. Saan mo pa po ba ako gustong dalhin? Magtataka ka, may isang beses na biglang may mag-chat sa'yo, Kuya PJ, Kuya Walter, pwede ka bang makausap? No, kasi ganito, ganyan eh. Kuya, ate, gusto kong mag-open po ng Bible study dito sa bahay. May umuwi po kaming kamag-anak. Gusto ko po silang makakilala sa Panginoon. All those things. Magulat ka once you start praying like this. Amen po ba? Palapakan naman po natin ang Panginoon. Hallelujah. Pangatlo po na panalangin ni Jabez, that your hand would be with me. By the way, mga kapatid, bakit ko ba gustong i-share sa inyo to? Well, I'm praying last year, no, about sa magiging message for the first year for the first Sunday ng 2024. It is because gusto ng Lord, no, na maranasan natin yung favor na nagmumula sa Kanya. No, na this year, iba na yung trajectory ng buhay natin. Because naparito si Jesus upang mga tupay magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya. Amen? Gusto ng Lord, maranasan din natin yun. Isang buhay na ganap at kasiyasiya, hindi buhay na pinapangunahan ni Satanas na may pagnanakaw, may pagwasak, may pagpatay. Kaya kung i-apply natin itong mga bagay na to, immediate, makikita po natin agad ang resulta. Pangatlong panalangin ni Jabez, that your hand would be with me. Sa Tagalog, sabi niya, na ang iyong kamay ay sumaakin. This is a prayer for power. Humihingi ka ng pagbabasbas sa Panginoon. No? Sa panahon nila David, pag sinabi, ang kamay ng Panginoon ay sumasayo, ibig sabihin, mananalo ka kahit saang war kang pumunta. So this is asking for power over your life. This is asking God na gamitin ka niya as an instrument for His will. Sabi nga rito, that your hand would be with me. No? Kung ako ay gitara, si Lord yung tutugtog. Nag-guess nyo? Amen? Kung ako ay mic, as an instrument of God, si Lord yung magsasalita.
That your hand, O God, would be with me. Yung kamay ng Diyos papatong sa akin. Kung ano man yung purpose na gusto niyang ipagawa sa akin, gagawin ko. No? This is asking God to use you at His disposal. Kung ano man yung, kung saan ka man niya gusto ipadala. Okay lang ba? Sa Marawi? Sino una sa Marawi? Kung saan ka gusto ipadala ng Lord? No? This is asking God to use you at His disposal. Sabi nga ng isang pastor, si Pastor Paul Washer, it doesn't matter sa kanya kung magpipreach siya sa convention, magpipreach siya sa church, kahit ang gagawin niya lang ay maging janitor, basta ginagawa niyang kalooban ng Diyos, willing siyang gawin, kahit tagapunas. Basta alam niya na yun yung gusto ipagawa sa kanya ng Diyos, yun lang yung gagawin niya. No? Because at the end of our life, no, at the end of the day, ang basihan naman, hindi yung kung saan ka tumayo. Pwede kang tumayo di sa unahan, pwede kang tumayo dyan. May mga kapatid din tayo dun sa likod nakatayo. Meron din, hindi nyo nakikita na gumagawa tuwing linggo, pero nandito, buong linggo. No? Sabado, mga naglilinis. It doesn't matter. Kung ginagawa po natin yung ating gampanin ng may katapatan sa Panginoon, yun po ang higit na kinalulugdan ng Diyos. Amen po ba? Hindi sa taas ng posisyon, pero kung gaano mo katapat ginampanan, yun na isipagawa ng Diyos. Tingnan natin yung hand of God in the life of Jehu. 2 Kings 10:15 to 17. Yan, 2 Kings 10. Ano nyo na ba? Wala pa. Sige. Dito lang. Sa verse 16 na lang tayo mag-umpisa. At kanyang sinabi, ayan. Sinabi ni Jehu kay Jonadab. At kanyang sinabi, sumama ka sa akin at tignan mo ang aking sigasig sa Panginoon. Yan. Zealous of God. Jehu, the zealous of God. Sobrang masigasig niya sa Panginoon, sobrang passionate siya sa Lord. Kaya't kanyang pinasakay sila sa kanyang karwahe. Nang siya'y dumating sa Samaria, kanyang pinatay ang lahat ng nalabi kay Ahab sa Samaria, hanggang sa kanyang malipol sila ay salita ng Panginoon na kanyang sinabi kay Elias. The hand of God is in the life of Jehu. Nang panahon na to, ang purpose ng Lord kay Jehu, ang instrumentation ng Lord kay Jehu ay siya yung gumanap sa justice. Siya yung tumupad sa justice ng Diyos. No? Sabi rito, tara, tignan mo ang sigasig ko sa Panginoon. Come with me and see my zeal for the Lord. So ang ginawa niya rito, pinatay niya si Ahab, pinatay niya yung mga nalabi kay Ahab, mga kapatid ni Ahab. Si Ahab po, ng panahon na to, siya po yung hari ng Israel. Si Ahazias naman, hari ng Judah. So dalawang hari yung pinuksa po niya ay sa salita ni Yahweh. The hand of God is na kay Jehu, tinupad ni Jehu yung kalooban ng Diyos, yung purpose ni Lord. No? So ito po yung ibig sabihin na yung hand of God is nasa iyo. Kung ano man yung purpose sa'yo ng Lord, gagawin mo. Hindi mo lang siya gagawin basta-basta, gagawin mo siya na may kapangyarihan. Biriin mo, si Jehu, dalawang hari yung tinalo niya. Kinubkob niya yung lahat. Kung may gustong ipagawa sa'yo si Lord, gagawin mo yun sa miraculous way. Hindi mo lang yung gagawin sa basta-bastang paraan. No? Kaya this year, maaring may gustong ipagawa sa'yo si Lord. Let this be our prayer that the hand of God will be with us. Nga lang mga kapatid, this prayer is a dangerous prayer. Sapagkat meron tong two sides of the coin. It's either sasamahan ka ng Panginoon, yung kamay niya ay isa sa iyo, o maaaring puksain ka ng Panginoon. Paluin ka ng Panginoon, yung kamay niya nga sa iyo eh. Di ba ganun ginagawa ng tatay, pinapalo? Maaaring pagpapalo or pagpapala.
Depende kung nasaan kalalagayan ka ngayon. Ngunit, ang pagpapalo rin naman ng Panginoon ay sa ikabubuti ng kanyang mga anak. No? So, dalawa. Pagpapala or pagpapalo. Pagka ginawa natin tong prayer of God, that your hand would be with me. May nagkulang sa slide ko. Tingnan niya natin kung na ano ko dyan. Ayan, yan. Ayun, sakto, nandyan, no? Nabura ko sa akin, eh. So, this is a double-edged sword, no? Sige, buksan natin sa 2 Chronicles 16:9. 16 verse 9. Sabi po rito, sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nagpaparoot pa rito sa palibot ng buong lupa upang ipakita ang kanyang kapangyarihan alang-alang sa kanila na mga puso ay tapat sa Kanya. Ang mata ng Lord ay walang tigil sa paglibot sa buong sansinukob, sa buong daigdig na lang, no? Sa buong daigdig, tinitignan niya, sino kaya yung tapat? Sa JCOD, sino kaya yung tapat? Ganun siya. Sino kaya yung loyal sa akin? Nakatingin si Lord sa mga taong ganun. Bakit? Kaya siya naghahanap ng mga taong yon, kanino ko kaya ipapakita yung kapangyarihan ko? Sa tao kaya na to? Sa pamilya kaya na to? Kanino kaya ako magpapakitang gilas? Alam nyo, ganun po yung kalooban ni Lord, eh. Sino kaya yung willing magtiwala sa akin dito? Sino kaya rito hindi umaasa sa kanyang mga possessions, hindi umaasa sa kanyang pera, hindi umaasa sa kanyang kalusugan? Sino kaya rito kahit iwanan na siya ng lahat, magiging tapat pa rin sa akin? Gusto ko siyang makilala pa, gusto ko siyang pagpakitaan ng kagagila-gilalas kong gawa. Yung pong ibig sabihin, mga mahal kong kapatid, na yung kamay ng Panginoon ay mapasa atin. Gusto pong magpasikat ni Lord sa atin. Kaya niyan gawin ang lahat ng bagay. Ang tanong, kaya mo bang magtiwala? No? Ano man circumstances natin, nagpipray ka bang magtapos sa gantong klaseng course? Mahal ba yung babayaran dyan? Meron ka bang gantong karamdaman at gusto mong gumaling? Ang tanong, kaya mo bang magtiwala? Kasi si Lord, kaya niyang gawin ang lahat. Amen po ba? Amen. Ano yung negosyo na gusto mong umpisahan? Gagawin mo ba yan sa karangalan ng Panginoon? Kaya niyang pagpalain yan. Kaya mo bang magtiwala? Kaya mo bang magtapat? Sapagkat ang Panginoon ay matagal nang naghahanap, sino kaya? Ayun nga, sabi nagsisiyasat siya sa palibot ng buong daigdig upang pakilala na matibay sa ikagagaling na mga yaon. Ayun, manglalim masyado. Ang puso ay sakdal sa kanya. Ano lang tayo, mabuting Biblia, MBB tag lang. Yun, grabe pala yun. 1978. O aking irog. Yan. Ayun, sapagkat nagmamasid si Yahweh sa buong daigdig upang tumulong sa lahat ng tapat sa Kanya. No? Ito, medyo mababaw naman masyado. To show Himself strong on behalf of those who are disloyal. Gusto niya ipakita yung kanyang lakas, yung kanyang kisig, yung kanyang bisig. Gusto magpakitang gilas ng Panginoon. Alang-alang sa mga ang puso ay tapat sa Kanya. Pag sinabing tapat sa Kanya ang puso, hinahanap mo siya lagi. Pag sinasabing tapat sa Kanya yung puso, wala kang ibang Diyos-Diyosan, wala kang ibang dinidesire, kundi si Lord lang. No? So, ito yung double-edged sword. In this, you have done foolishly. The hand of God is with Asa. Si Asa to. In this, you have done foolishly, therefore, from now on, you shall have wars. Ito na yung palo. Dahil ang kamay ni Yahweh ay nakay Asa, at siya ay umasa sa mga taga Middle East noong time na to para sa digmaan, para nagbayad siya eh. O, i-assist nyo kami sa digmaan. Salim na kay Yahweh siya umasa, ito na, ang another side of the coin or isang bahagi, yung double-edged sword, no? May pagpapalo na. Because you have done foolishly, magkakaroon ka na ng digmaan mula ngayon.
Medyo mabigat mga kapatid na hingiin na yung makapangyarihan ng kamay ng Panginoon ay pumasa atin. Pero kung ang kamay ng Panginoon ay mapasa atin, no? Sobrang malaking revival po ang mangyayari sa church. Una, sa ating sarili, magkakaroon tayo ng revival sa ating sarili. Pangalawa, sa buong church. Mas masipag na po mag-pray ang mga kapatid. Masipag mag-pray. Magkakaroon ng maraming testimony. Hindi na mag-aantayan. Paunahin yung testimony. Mas maraming makakilala sa Panginoon. This is my prayer. Na yung kamay ng Panginoon ay mapasa sa ating bawat isa. Na nasain natin na yung pagsama ng Panginoon ay pumasa atin. Hindi lang favor. Baka puro favor lang gusto natin. Baka puro blessing lang. Hindi lang territory. Baka puro territory lang gusto natin. Pagmamay-ari, ari-arian. Pero nawa, pati yung makapangyarihan ng kamay ng Panginoon, ay hilingin din nating mapasa atin. Amen po ba? Panghuli, that you would keep me from evil. This is a prayer of preservation. Wais si Jehu, si Jabez, yan, si Jabez, wais, no? This is a prayer of wisdom, sapagkat ito na lang yung huling sangkap ng panalangin na, Panginoon, that you would keep me from evil. Ilayo mo po ako sa masama. Ilayo mo po ako sa taong masama. Ready siya, willing siya, kaya niyang lumaban eh. Hindi niya ba kaya lumaban? Kaya niya lumaban, kapatid, sapagkat ang kamay ng Panginoon ay nasa kanya. Kaya niya lumaban sapagkat yung favor ng Panginoon ay nasa kanya. Kahit sinong evil pa yan, kaya niyang lumaban sapagkat in-enlarge ng Panginoon yung teritoryo niya. Pero ang prayer niya, Panginoon, ilayo mo ako sa evil. Mapagpakumbaba pa rin siya sa Lord. Alam niya yung pagiging fragile niya, pagiging marupok niya bilang tao na maaari pa rin siya mabuyo ng tukso. This is a wise prayer. No? Na alam niyang pwede siyang masangkot sa heat of war na to, or parang yung war zone, kumbaga, spiritual war zone, sinasabi niya, Panginoon, ilayo mo ako dyan. This is a wise prayer. This is prayer of preservation. And Jesus instructs us to pray like this. Hinihingi rin ng Panginoon sa atin, or inutusan tayo ng Panginoon na mag-pray ng gantong klaseng prayer din. Yan. Ito, madalas kasi natin i-pray itong ganito no? Panginoon, ingatan mo po kami sa biyahe. Pinagpipray niyo po ba yung ganon? Nung yung mother ko nasa ibang bansa, lagi ko sinasabi, Panginoon, ilayo niyo po si mama sa masamang tao. Sa mga tao na may masamang plano sa kanya. Ilayo mo siya sa gawa ng masama. Ilayo mo sa tukso. Lagi ko po yung pinagpipray. Kung yung mga unang pinag-usapan natin ay opensa, ito naman po depensa. Hindi ka mananalo sa digmaan na puro opensa lang. Kasi baka may biglang mag-ambush sa inyo. So kailangan nakadepensa yung yung teritoryo mo. No, dahil binigyan ka ng Panginoon ng maraming teritoryo, ngayon, mas marami ka nang ipagpipray. No? Amen. Dahil mas marami ng kaluluwang pinagkatiwala sa iyong Panginoon, mas marami ka nang ipagpipray. Ito po yung defense. No, siniselyuhan mo na sila. Kahit di mo sila nakikita, siniselyuhan mo sila spiritually, na sa gayon, hindi sila galawin ng kaaway. Dahil 3 na ang anak ni Kuya Darwin, 3 na rin yung ipagpipray niyang mga anak. 3 na yung tuturuan niya. And ito yung gusto ng Panginoon, no? Ipagpray na sila, ilayo mo sila sa masama. This is a wise prayer. And sinasabi rin ng Panginoong Jesus sa Matthew 6, verse 13, and lead us not into temptation, at huwag mo kaming ihadya sa masama, no? But deliver us from the evil one. Even si Jesus, ini-instruct tayo ng ganong klaseng prayer, no? Yan. Even King David prays like this. Keep me, O Lord, sa Psalm 140. Keep me, O Lord, from the hands of the wicked. Ilayo mo ako, Yahweh, sa kamay ng masama. No? Preserve me from violent men who have purpose to make my steps stumble. Yon. Ang purpose ng mga violent men kay David ay siya ay matisod, siya ay madulas, siya ay malaglag sa bitag. Si David, ang galing makipagdigma nito eh. Pero hinihingi niya pa rin sa Panginoon na, Panginoon, ilayo mo ako sa mga ganyang klaseng tao. Hindi niya ba yung kayang labanan? Kaya niyang labanan yun. Mighty warrior to.
Alam niyo yung mga tauhan ni David, ang pinapatay, mga 300. Ang gamit lang, yung sungay ng ng ox. Sungay lang gamit niya. Nakakapatay ng mga higante, si David pa kaya. Hindi niya yung kayang gawin. Kaya niyang gawin. Pero ang prayer niya, pang ilayo mo po ako sa mga ganyang klaseng tao. Ilayo niyo po ako sa plano ng masama. Selyuhan niyo po. No? Mag-fail nawa yung purpose niya. Sa Awit 121 verse 7, the Lord will keep you from all the evil. He will keep your life. This is again, mga kapatid, a prayer of preservation. Because being a Christian, hindi ginagaranti ng Lord na hindi ka makakaranas sa paghihirap. Hindi niya yung ginagaranti. Pero ginagaranti ng Panginoon, kahit magdanas ka ng hirap, ipe-preserve kita. I will keep you blameless sa araw na yon. Sa huling araw na yon. No? Iingatan tayo ng Panginoon. So, mga kapatid, ito po ang prayer ni Jabez. Na nawa, maging panalangin din po natin. Una, sige, balik tayo sa ano. Yan. Unang panalangin niya, O ako naway iyong pagpalain. This is a prayer for favor. At palawakin ang aking nasasakupan. This is a ministerial prayer. Kung gusto pa natin maglingkod pa ng higit sa Lord, this is the perfect prayer. Na ang iyong kamay ay sumaakin. This is a prayer for power. At ingatan mo ako sa kasamaan upang huwag ako maghirap. This is a prayer of preservation. And makikita natin, okay lang, babuksan natin yung 4 verse 10. Yung dulo ng yung mismong verse. First Chronicles 4 verse 10. So, dahil sa prayer niya na yun, maikli nga lang yung buhay, yung niya rito, istorya niya. 2 verses lang. So God granted him what he requested. Ano naging bunga po ng panalangin nito, mga kapatid? Ang panalangin po, ang bunga po ng panalangin ito is answered prayer. Yung destiny ni Jabez na makakasakit siya ng ibang tao, magiging cause siya ng paghihirap ng ibang tao, hindi na ganon. Dahil kay Jabez, pagpapalain kayo. Ganon na. Kung ikaw kamag-anak ni Jabez, pagpapalain ka. Because the favor of God is in Jabez. Kung ikaw kasosyo ka ni Jabez, pagpapalain yung negosyo nyo. No? Kung ikaw ay malapit kay Jabez, iingatan ka ng Panginoon from evil. Kasi pinagpipray ka ni Jabez. Kung ikaw ay malapit kay Jabez, God will work mightily, not in your ministry. Nagbago na po yung trajectory ng kanyang buhay. Mula sa pangit na destiny, pabulusok, sinamarize po yung kanyang buhay. So God granted him what he requested. It is because he prayed, God answered. Isa po itong miracle, mga kapatid. Miracle po ito sapagkat mahirap po takasan yung destiny. Even si Jacob, ito na siguro yung huling verse ko i-share. Sa Genesis chapter 32, verse 24. Si Jacob mismo, kailangan niya pang magpalit ng pangalan para mabago yung destiny niya. Well, hindi siya nagpalit ng pangalan. Pinagpala siya ng bagong pangalan. Sa 32, verse 24 hanggang 32. Hanggang 32. Naiwan mag-isa si Jacob, doon nakipagbuno sa kanyang isang lalaki hanggang sa magbubukal liwayway. Nang maramdaman ng lalaki na hindi niya nadadaig si Jacob, hinampas niya ito sa balakang at ang buto nito ay nalinsad. Sinabi ng lalaki, bitawan mo na ako at magbubukal liwayway na. Gabi pa lang, nag-i-struggle na sila. Nakikipagbuno siya, no? Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako binabasbasan. Sa English, ito, I will not let you go unless you bless me.
Hindi kita papakawalan hanggat di mo ako pagpapalain. Nung time po na to, nabalian ng balakang, natadyak ng balakang si Jacob. No? Yan. Tinanong ng lalaki kung sino siya. Anong pangalan mo? Sabi. At sinabi niya, ako ay si Jacob. Yan. Sinabi sa kanya ng lalaki, mula ngayon, Israel na ang itatawag sa'yo, hindi na Jacob. Dahil sapagkat nakipagbuno ka sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay. Iba na yung pangalan mo. This is, favor. Iba na yung destiny niya from now on. Ikaw ay prinsipe na ng Diyos sapagkat nakipagbuno ka sa Diyos at sa tao at ikaw ay nagwagi. Yan po ibig sabihin ng Israel. So this year, mga kapatid, nawa, kagaya ni Jabez, maranasan natin, makita natin yung favor ng Lord, maranasan natin pag-enlarge ang territory or ministry, maranasan natin yung kamay ng Panginoon sa ating buhay, at finally, ingatan niya tayo at ang ating mga mahal sa buhay. Maaari po ba tayong tumayo? May challenge ako, mga kapatid. Okay lang po ba? Na ito, trial lang for 30 days. Okay lang ba i-pray natin yung prayer of Jabez? O Panginoon, that you would bless me. Lord, nais ko pa pong maging gamit-gamit sa'yo. Pagpalayo po ako at lahat ng aking ginagawa. Kahit basahin nyo lang lagi itong verse na to sa totoo lang. Sobrang powerful na ito, mga mahal kong kapatid. Sapagkat nais ng Diyos na maranasin natin yung isang buhay na ganap at kasiyasiya. Panginoon, enlarge mo po yung territory ko. Nais ko pa pong maging kagamit-gamit sa iyo, Lord. Kung may naiisip ka na lugar na nais mong pag-startan na ministry, kung may naiisip kang tao na nais mong pag-ministeryohan, banggitin mo sa Diyos. Pangatlo, Panginoon, yung makapangyarihan mong kamay mapasa akin. Ayoko na pong tumugtog lang basta-basta. Gusto ko pong tumugtog na may kapangyarihan. Panginoon, ayoko lang pong sumayaw ng basta-basta. Gusto ko pong sumayaw ng may kapangyarihan. Gusto ko pong mag-pray ng may kapangyarihan. Gusto ko pong makapagsalita ng may kapangyarihan. I want your Holy Spirit to be upon me. I want your mighty hand to cover me. And finally, yung pag-iingat, which is bubuo dun sa sangkap na yun. Okay lang po ba na i-commit natin, itatry natin to for 30 days? Can I say amen? Can we say amen? Try lang natin. Makikita natin magbabago po ang trajectory ng ating 2024. Darating yung year na hindi natin inaasahan. Well, hindi pa ako ang nangangako. Ang salita ng Diyos po ang nangako. Kagaya po ni Jabez, and God granted him what he requested. Let's pray. Lord, salamat po. Salamat po. Salamat po sa iyo. Salamat po sa iyo. Even sa buhay ng aking mga kapatid na nakapakinig ng iyong salita, sa mga kapatid din po namin na ngayon lang po namin nakasama, sa mga nag-invite sa kanila, salamat po. Sa mga kapatid na ngayon lang ulit namin nakasama, salamat po. Sa iyo, o banal na Espiritu na sumama at tumulong sa amin, salamat po. Sa iyong salita na aming pinagsalusaluan, salamat po. Sa buhay ni Jabez, kung saan ay pinupuri kita at pinaparangalan. Dahil sa kanyang buhay kami ay may natutunan. Dahil sa kanyang pagiging tapat, kami po ay may nareceive rin po na pagpapala. Salamat po. Na-share ko na nga po sa mga kapatid, Lord, yung nais mo pong ipasabi patungkol sa buhay ni Jabez. Pinapanalangin ko po na makita pa po nila, maranasan pa po nila yung iyong kabutihan, kapangyarihan, katapatan sa kanilang buhay. Hindi ko rin po alam kung ano man po ang pinagdadaanan ng aking mga kapatid. Ngunit aking pong mainam na dinadalangin, o aking Diyos, nasakluluhan mo po sila sa mga bagay na iyon. Selyuhan mo rin po ang aking mga kapatid, saan man po sila magpunta, at pagpalain mo po ang gawa ng kanilang mga kamay.
pinupuri ka namin, pinaparangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ako po ang bawat isa, papuri sa Diyos. Salamat po, Lord. Ayan. Ngayon naman po, ihanda po natin ang ating mga sarili upang isagawa itong isa sa mga mahalagang parte ng gawain natin tuwing unang linggo ng buwan, which is ang pag-alaala sa huling hapunan ng ating Panginoong Jesucristo. So inaanyayahan ko pong muli ang bawat isa na tumayo upang ihanda ang ating mga sarili at alalahanin kung ano yung ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo noong mga panahong iyon. Ito ang tinapay ng buhay,
Manatili po tayo sa presensya ng Diyos habang hawak po natin ang saro ng banal na dugo ng Diyos, sumisimbolo sa Kanya, at ng tinapay na sumisimbolo naman sa Kanyang katawan. Ang sabi po sa unang Korinto, Kabanatang 11, talatang 27, ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon ng hindi nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom ng saro. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi pinahahalaga ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Ngayon pong oras pong ito sa unang linggo ng unang buwan ng panibagong taon na binigay sa atin ng Panginoon, hilingin po natin sa Panginoon na sa pagtanggap po natin ng katawan ng Diyos at ng kanyang dugo, ang buong 2024 po ay maging pagpapala para sa atin. Ang ating pong katawan ay ibigay po natin sa Panginoon, ipanalangin po natin na maging kalugod-lugod po ito sa Diyos. At bawat gawin po natin tulad ng panalangin po ni Jabez, ay magkaroon po ng lahat ng hawakan natin ay maging pagpapala. At tayo rin ay pagpalain din ng Panginoon. Tayo po muna ay sumaglit ng panalangin at pagpasayasa tayo sa Diyos. Diyos naming Ama, lubos po kaming nagpapasalamat sa panibagong linggo at araw at taon at buwan na binigay mo po sa amin. Maraming salamat po dahil narito po kami upang tumanggap at alalahanin ang iyong pagkamatay sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, Panginoon, nakikita po namin at nararamdaman na kung hindi po dahil po sa iyo at hindi po dahil sa pagmamahal mo sa amin, wala po kami sa katatayuan po namin ito. Kaya lubos kami nagpapasalamat sa pagpapala na binigay mo po sa amin. At gayon din po, Panginoon, ang aming pong mga sarili, Panginoon, ay marupok. Ito po'y batid at puno ng kasalanan. Ito po'y inilalapit po namin sa iyo. At kami po ay humihingi ng tawad. Linisin mo po kami, Panginoon, ang tulad ng bulak at ng niebe na ang aming pong mga damit ay maging puti, tulad po nito. At malinis po, Panginoon, ang aming pong sarili. At maging kalugod-lugod po sa iyong harapan. Maraming salamat po sa Panginoon Jesus. Amen. Itaas po natin ang tinapay. Ang sabi rin po sa same chapter, sa same book, sa verse 23, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus noong gabi siya'y pinagkanulo ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Kanin po natin ang tinapay. Ngayon naman po, itaas po natin ang saro. Kaya hindi naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang saraw at sinabi, ang sarong ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Inumin po natin ang katas ng ubas sa simbolo ng Diyos, dugo ng Diyos. Tayo pong lahat ay tumungo at manalangin. Panginoon, maraming salamat po. Dahil hindi po nagmamaliw ang iyong pag-ibig, hindi po namin nararamdaman na kami po yung pinababayaan at kami po yung iniiwan. Bagkus kami po, Panginoon, ay niyayakap mo sa tuwing kami po, Panginoon, ay nagdadalamhati, nalulungkot at nalulumbay. Maraming salamat, Panginoon, dahil binigyan mo kami ng pag-asa na maalaala po namin ang iyong pagkamatay sa krus ng Kalbaryo at makita po namin at maramdaman ang iyong pag-ibig sa amin at kami po'y maligtas. Nagpapasalamat po kaming lubos at sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang pagsamba at sa iyo po ang pagkilala.
Sa matamis sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba na ang Diyos ay magbubuhos ng masaganang pagpapala? Tumanggap ng kaligtasan, kalayaan, kapahingahan at kapayapaan, kagalingan at katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Jesus Christ, our Deliverer Christian Fellowship, ay nakahandang maging daluyan ng masaganang pagpapala para sa iyo. Samahan niyo po kami sa gawain ng Panginoon. Maaabot ka kahit sa loob ng iyong tahanan through our different online platform. You are invited! Come, join us! Halina! Tara! At ihandog ang ating mga pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Be online and be blessed! Be online and be blessed! Be online and be blessed.